Hello po mga kabayan, isishare ko lang sa inyo, ito yung time na nahuli kami ng LTO na nagbayad kami sa kanya ng 5K para sa ariglo. So bakit mga kabayan umabot sa ganung punto? Ito po ay galing po ako nito biyahe mula sa Greenland, 3 araw po yung biyahe ko nang marating ko ang Pilipinas. Sobrang excited ako na makita ko yung mga anak ko. Nung dumating ako ng Jinsan mga kabayan ay mayroong carrier nga itong multicab namin, kung saan umabot nga sa point na dumaan kami doon mayroong LTO. Hinanapan kami niya ng mga lisensya, registered sasakyan at yung sa driver ko ay kompleto naman kami. Pero nakita niya makaban yung carrier namin sa itaas. Yun sana yung lagyan namin ng solar panel na ito. Kaya ang nangyari dito ko na lang nilagay sa ibaba kasi hindi na nga malagyan sa itaas ng solar panel. Ang nangyari mga kabayan, naghirap ako dito sa uupo sa likod na mayroong solar panel dahil hindi naman pwede mga kabayan. Ito pala yung carrier ko mga kabayan. Yan sana yung pagkabitan ko doon sa itaas para sa solar panel. Kaya ang nangyari, tinanggal ko na lang nung nahuli kami ng LTO. Baka kasi maabot na naman dun sa unahan, mayroon na namang LTO, additional bayad na naman tayo ng 5K. Ang sabi nga nun ng LTO mga kabayan ay 10K daw talaga yun pagka violation. Bakit nga ba ako nakipag-ariglo? Mga kabayan, alam nyo, nasa North Cotabato yung bayan namin. Marami kaming madadaanan ng mga lugar na kung saan bawal kaming gabihin. Kumbaga delikado mga kabayan. Alam niya na ng mga taga Cotabato na may mga lugar dito banda, galing ka ng Jinsan, pauwi ng North Cotabato, na uso yung mga hold up, patayan. Kapag umabot ka dun sa gabi mga kabayan, medyo nanganganib mga kabayan dahil nga kailangan naming makauwi ng maaga. Nakipag-ariglo na ako dun sa LTO kasi hindi ko naman alam yung mga patakaran dito sa Pilipinas. Never pa akong nahuli dito, never pa ako nag-drive dito ng sasakyan, hindi ako nagkaroon ng sasakyan dito kahit nga motor. Basta ang alam ko, itong sasakyan na to pinabili ko sa kapatid ko at pina-register ito lahat-lahat. Ang sabi kasi nung pag-registered ay okay na daw ito, walang violation. Pero itong si LTO naman ay nakita talaga yung carrier sa itaas. Nakita niya din itong malita ko sa labas at alam niya na nanggaling talaga ako sa abroad. Kaya doon nagkaroon siya ng pagkakataon na makipag-usap sa amin kung ano na yung gusto namin. Kasi ang sabi niya kapag doon daw ito babayaran sa office, 10K daw talaga yung violation. At saka hapon pa daw namin makukuha yung lisensya ng kasama ko at makakauwi kami doon sa aming barangay ay gabi na kami makadaan sa mga lugar kung saan delikado. Dahil nga sa sobrang sabik ko mga kabayan, makita ko na talaga yung mga anak at pamilya ko, makapiling ko, ay nagbayad na talaga ako sa gusto niyang gawin. At ako naman ay naniwala na sabi niya 10K daw talaga yung violation, ay nakipagtawad nga ako sa kanya kung pwede nga ba 5K. Ang sabi niya pa nga sa akin, dagdagan ko na daw ng 1,000. Ang sabi ko 5K na lang yung kaya ko kasi nga naubos na yung pera ko mula pa dun sa Greenland pa uwi ay wala na akong nadalang pera. Kaya doon sa mga nag-comment sa video ko na nagbayad ako ng 5K sa LTO para ariglo ay kinukonsinti ko po. So kayo mga kabayan, ang tatanungin ko, matagal na taon na hindi kayo nakauwi ng Pilipinas tapos naharang kayo ng LTO tapos hindi kayo pwede gabihin sa daan dahil 6 hours to 7 hours yung biyahe papunta doon sa amin sa barangay. Ano ang gagawin nyo? Aantayin nyo ba muna yung lisensya ng driver nyo tapos bukas pa kayo uuwi tapos magbayad kayo doon sa office o magkapag-ariglo na lang kayo sa LTO kasi nga sabik na sabik kayong makasama ang iyong pamilya. Hindi ko na iniisip mga bayan kung magkano yung binayad ko. Ang importante sa akin, masaya ako na makasama ko ngayong araw yung aking pamilya at makasama ko lalo na yung anak ko mga kabayan na gabi-gabi akong umiiyak. Kaya doon binayaran ko na lang siya ng 5K para maging masaya na lang yung LTO. Kasi kung mabuti din yung hangarin ng LTO, sana pinagbigyan niya ako dito sa career na sa susunod ay iparegister ko at wag ko lang muna kargahan siya dito ng mga gamit or hindi niya sana tinanggap yung pera na binigay ko para makipag-ariglo, kundi pinasa niya talaga doon sa office yung resibo para doon namin bayaran. Dalawa lang naman yung pipiliin niya kung mabuti talaga siyang tao. Pagbigyan niya ako para makalusot para sa susunod iparegister ko or hindi niya tanggapin yung pera na binigay ko at babayaran ko doon sa office. Kasi mga kabayan, mas naintindihan ko pa yung LTO kung binigyan niya ako ng resibo at pinasa niya doon sa office at doon ko babayaran. Kaysa doon naman sa nakipag-ariglo ako sa kanya at pumayag siya. Mayroon din naman akong mali doon. Pero nga alang-alang mga kabayan, sa kasabikan na makasama ko yung aking pamilya ay nakapag-ariglo na lang din ako. Kilala ko pa rin naman yung mukha ng LTO at yung pangalan niya kasi nga nagtanong nga siya sa amin kung mayroon daw kaming
kilala dito na officer sa LTO. Yung kasama ko naman na driver, mayroon siyang kilala na LTO na officer, kaso wala siya sa duty, kaya wala kaming malakasan na binigay na pangalan sa kanya. Ganyan pala dito mga kabayan, no, sa Pilipinas, minsan kailangan din dito ng palakasan. Pero kapag wala kang malakas dito na kapit, lalo na pag mahirap ka lang at malaman nila na OFW ka, ay talagang sasamantalahin ka talaga nila dito. Minsan kasi mga kabayan, ako yung tao na ayaw ko na ng maraming salita na kung ano-ano pa. Kung mayroong dapat pag-usapan ay pag-usapan na lang. Kung papabor talaga ako mga kabayan, ay papayag na talaga ako. Kaya yun, pumayag na lang din ako sa LTO sa kanyang gusto, at pasalamat na lang din ako sa kanya dahil pumayag na din siya na makapag-ariglo ako. Ang hiling ko lang ay sana yung pera nagamit niya sa tama at napakain niya sa pamilya, no, sa pangangailangan nila sa araw-araw, at God bless. Kaya ang nangyari mga kabayan, dahil hindi na natin pwede kargahan yung sa itaas dahil top load yun, walang register sa carrier, dito ko na lang nilagay sa loob yung solar panel. Ang tendency kasi hindi naman pwede itong apakan or upuan yung solar panel, napakalapad kasi nito. Kaya ang nangyari, nasa gilid na lang ako nakaupo, naka side view, at nakakapit ako dito. Naabutan nga kami dito ng ulan at talagang nangangawit talaga yung puwit ko dito sa kakaupo, at sala tayo dito sa init, ulan mga kabayan. Pero okay lang yan, tiis-tiis lang muna tayo, makakaabot din tayo dito sa 6 at 7 oras na biyahe. Ang importante lang naman ay safe tayo. Sa ngayon kasi itong sasakyan lang na multicab yung nakayanan natin, at pasalamatan natin ito sa Panginoon na mayroon tayo nito, dahil maraming naghahangad ng ganitong sasakyan. Dagdagan pa natin yung sipag at tiyaga natin. Malay mo, no, papaburan tayo ng panahon at magkaroon tayo ng mas magandang sasakyan gaya nito kapag ipagkaloob ng Panginoon. Basta sa akin mga kabayan, hindi lang talaga tayo mareklamo. Kung ano ang meron na binigay sa atin ay pasalamatan natin yan, dahil lahat mga kabayan dito sa mundo, ang mga pera, bagay ay mawawala at hindi natin madadala sa langit. Ang importante lang naman ay masaya tayo. At sa wakas mga kabayan, 7 oras pala yung biyahe namin, dahil hindi lang mabilis yung patakbo ng driver natin dahil may karga tayong solar panel at baka mawasak. So ngayon, nandito na tayo sa may gate ng bahay, at talagang kinakabahan ako at sobrang excited na makita at makayakap yung aking 2 anak, at syempre makita na din yung buong pamilya natin. Nung bumaba na nga tayo dito ay nandyan na agad sa ibaba yung 2 anak ko, at talagang tuwang-tuwa sila mga kabayan. Walang pagsidlan yung saya na magkita kami, tumatalon-talon nga yung bunso ko, at talagang gusto niya talagang lumapit sa akin. Basang-basa nga yung likod ko dyan mga kabayan dahil nga sa ulan yan sa likod. Ang importante lang naman ay nakita ko na sila, nakapiling, at sobrang saya ko na dito. Walang pagsiglan yung saya ko at hindi mabayaran ng pera. Sa wakas ay nakasama at nakapiling ko na sila. At yung wish ko lang mga kabayan, sana makita ng LTO itong video ko na ito kung gaano kahirap din yung pinagdaanan ko na trabaho sa ibang bansa, at yung biyahe ko na makauwi dito sa Pilipinas, at sobrang sabik na sabik kung makita ang pamilya ko. Baka magbago na yung kanyang style mga kabayan sa panguhuli, at makarealize na din siya. Kasi minsan hindi naman talaga kailangan nating maging matapang mga kabayan o maging mapagmataas na para magbago lang yung isang tao. Minsan ay kailangan mo talagang silang kausapin ng may nahon, minsan yung Diyos na minsan magpapakilala sa kanila para gumawa sila ng tama. At dito na lang yung aking video mga kabayan. Sana yung video ko ay napulutan nyo ng aral, nakapagbigay din ng informasyon sa inyo. Hanggang dito na lang, at maraming salamat and God bless you all po.